apostol o ang kasama po natin sa panahong ito at sasama pa rin po sa darating na mga panahon. Nasabi ko sa inyo, kapag binasa natin yung Psalm 23 verse 1, ay laging nasa present tense. Binasa mo kahapon, yung Psalm 23 verse 1, ang nabasa mo doon ay, the Lord is my shepherd. Present tense. Basahin mo uli yung Psalm 23 verse 1 ngayon, ang mababasa mo, the Lord is my shepherd. Bukas, babasahin mo yung Psalm 23 verse 1, ang mababasa mo uli ay, the Lord is my shepherd. Laging nasa present tense. In other words, ang Diyos ay lagi nating kasama sa kasalukuyan. Kasama natin kahapon, kasama natin ngayon, at kasama natin sa darating na mga panahon. Yun at yan ang Diyos natin na mga tagapanguna. Tayo na mga leaders ay maganda na magkaroon tayo ng understanding, maliwanag na pagkaunawa na ganyan, dahil yan din ang ating ipapasa sa ating mga miyembro. Yan yung ating ituturo sa ating mga miyembro. Kung anong pagkakilala natin sa Diyos, yun yung ipapasa natin sa ating pangangaral, sa ating mga pagpapayo, sa ating mga Bible studies, sa ating mga cell groups, sa mga prayer meetings. Ano man mga pagtitipon natin na ikaw ang magsasalita, ikaw ang mangunguna, yun at yun ang iyong maipapasa sa kanila. Kaya napakahalaga na ikaw ay magkaroon ng isang matalinong pagsasaliksik, matalino na pag-aaral kung sino ang Diyos na ito. Today, ang pag-aaralan natin ay the leader and his spiritual passion. The leader and his spiritual passion. Ang isang tagapanguna at ang kanyang ay pinagbubuhusan ng kanyang buhay. Ano ba ang kanyang pinagkakaabalahan ng isang leader? Ano ba yung mahalaga sa isang leader? Ano ba yung nagtutulak sa isang leader sa mga bagay na dapat niyang maunawaan, mga bagay na mga espiritual, mga bagay na ito ay may kinalaman sa mga bagay-bagay na magpawalang hanggan. The leader and his spiritual passion. Nawa ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay makita ninyo, ikaw ba bilang isang leader ay mainit sa paglilingkod sa Panginoon? O ikaw ba ay malamig sa paglilingkod sa Panginoon? Oo nga, dumadalo ka nga sa church. Oo nga, gumaganap ka nga sa tungkulin mo. Pero ang tanong, kumusta ang puso mo? Mainit ba na naglilingkod? O for the sake lang na pumupunta ka sa church? For the sake lang kunwari na nandun ka sa Bible study? Pero sa totoo, alam mo sa sarili mo na malamig ang iyong kangay paglilingkod sa ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Paano malalaman na ang isang nagsasabing leader ay talagang malamig? Una, for example, gawin natin yung Sunday celebration. Kapag yung nagsasabing leader ay madalas na late sa pagsamba, madalas na siya lagi ang huling dumarating sa mga pagtitipon, late na dumarating sa prayer meeting, late na dumarating sa Bible study, late na dumarating doon sa cell group, late na dumarating sa pagsamba sa Panginoon, yan ay isang tanda na ang nagsasabing leader na yan malamig sa Panginoon. Dahil kung mainit ang kanyang paglilingkod, excited na pumunta sa gawain, excited na pumunta sa pagsamba, excited na makita ang mga kapatiran, excited na maging pagpapala siya sa mga kapatiran, excited na mag-share siya sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Ulitin ko, yan ay isang simptomas na ang nagsasabing leader ay malamig ang kanyang pakikitungo sa Panginoon kapag palaging late
sa gawain ng ating Panginoon. Lalong-lalo na tayo na may mga katungkulan, halimbawa pag araw na linggo, may katungkulan ka. Kasi pag linggo naman, hindi naman lahat tayo ay mayroong ginaganap na. Kasi ang gumaganap lang naman dyan MC, opening prayer, scripture reading, preacher, mangangaral, o kung may magpre-pray sa tithes and offering, yung mga ganon. Yun yung madalas na mga mayroong gaganap na mga manggagawa. So hindi lahat ng mga manggagawa ay nabibigyan sila ng assignment linggo-linggo. Depende kung sino naka-assign. Now listen to me please. Kung ikaw ay na-assign, halimbawa na mag-opening prayer, na-assign ka na mag-scripture reading, na-assign ka na ikaw ang magpatutuo o mag-pray sa tithes and offering, higit sa lahat, kung ikaw ay na-assign na mangangaral, ang palatandaan na mainit ka sa Panginoon, maaga ka na nandun sa gawain. Maaga ka na nandun sa worship service. Pero kung inassign ka na ikaw ang siyang mangangaral, nag-start na ang praise and worship, patapos ng praise and worship, wala ka pa sa worship service, yan ay simptomas na ang puso mo malamig sa Panginoon. Hindi ka excited. Hindi ka excited dahil kapag excited ka, talagang iniisip mo, I have to be there, I have to be there, nais ko makita mga kapatiran, pagpalain ng mga kapatiran, I have to be a model sa mga kapatiran, maging modelo ako sa mga kapatiran. Listen to me. Paano mo sasabihin sa mga miyembro na maaga tayong pumunta sa pagsamba kung ikaw mismo ay late palagi sa pagsamba? Paano mo sasabihin maaga tayo sa prayer meeting kung ikaw mismo ang late sa prayer meeting? Paano mo sasabihin maaga tayo na pumunta doon sa ating Bible study cell group kung ikaw mismo ay palaging late sa mga pagtitipon? Isang palatandaan yan. Pangalawang palatandaan, wala siyang kagana-gana na mag-participate sa mga gawain. Yung for the sake lang na nandun siya, pero makikita mo lupay-pay. Hindi mo makikita na excited siya sa mga gawain. Hindi mo makikita na nagpa-participate siya sa mga gawain, sa mga pagpunta sa evangelism, sa pagbibisitation, hindi mo nakikita sa kanya yung init. Hindi mo nakikita sa kanya yung desire na mag-participate sa buhay ng iglesia. Yan ay isang simptomas ng isang nagsasabing leader ay unti-unting nanlalamig ang kanyang paglilingkod. Unti-unting lumalamig ang kanyang passion sa ating Panginoon. Kilala ninyo ang inyong sarili kung kayo ba'y mainit o malamig sa paglilingkod. And listen to me please. Pag ikaw ay napapansin ng inyong mga kapwa leaders, pag napapansin ka ng iyong pastor at pastora at ikinurek ka, tanggapin mo ang correction dahil nakikita nila na ang iyong passion ay unti-unting nanlalamig. Pero ito ang masakit. Kung hindi mo tatanggapin ang correction, at ipinagpapalagay mo, ayos lang yung ginagawa mo, something is wrong with you, my friend. Something is wrong with you. Sa mga malalapit sa akin, ayaw na ayaw ko yung mabagal gumalaw, mabagal kumilos. Ang nais ko po ay alerto na gumalaw, alerto na kumilos. Lalong-lalo na kapag ako ay makipag-appointment, halimbawa, pag sinabi kong ganitong oras tayo magkikita, ako sinisikap ko, bago pa dumating yung oras na yon na sinabi ko, naroroon na ako. Maliban na lang kung lumabas ka, matindri na yung traffic talaga, talagang wala ka nang magawa kundi sumunod ka na lang sa daan ng trapiko, yun lang. Pero kung walang traffic, walang mga aberya, mga kapatid, ako bilang isang anak ng Diyos, bilang sa lingkod ng Panginoon, sinisikap ko, maaga ako sa oras na usapan. Bakit? Kasi yan ay pagpapahayag ko that I am excited talaga sa mga ginagawa ko. Passionate ako sa ginagawa ko. Ang pagpapakita na may passion unto the Lord ay talagang mainit. At pangalawa, nais kong maging modelo sa mga kausap ko. Nais kong maging modelo doon sa ka-appointment ko. Dahil ayaw ko din na masayang ang oras nila ng paghihintay na ako na lang ang hinihintay. Mga kapatid, kapwa ko mga manggagawa,
Isipin ninyo, may usapan kayo, ikaw na lang hinihintay. Ang tanong ko, hindi ka ba nahihiya na ikaw na lang ang hinihintay? Hindi ka ba nahihiya na late ka? Hindi ka ba nahihiya na hindi mo ginagampanan ng tungkulin mo? Ito ang aking prayer at suggestion sa inyo. Unsolicited advice, number 1. Pag-pray mo, na baguhin ng Panginoon ng puso mo. That's number 1. Pag-pray mo. Number 2, ipag-pray mo na ibalik ng Panginoon ang init ng paglilingkod sa iyo. Number 3, panalangin mo na turuan ka ng Panginoon na makita mo yung kahalagahan ng mga spiritual na bagay. Pero kung itong mga ginawa mo itong mga nauna na ito, pero walang pagbabago, wala talagang pagbabago, late ka pa rin palagi, wala kang excitement sa paglilingkod bilang manggagawa ng Panginoon, hindi mo na ipapakita na talagang ikaw ay magiging modelo sa kapwa mo Kristiyano, higit sa lahat, hindi mo na ipapakita na modelo ka sa pagiging manggagawa ng Panginoon. Ito ang pinaka-worst na aking unsolicited advice. Magpaalam ka na lang sa church. Magpaalam ka sa church leaders na huwag ka na lang maging manggagawa. Bakit? Hindi ka nagiging asset sa church. Nagiging liability ka. Diba? Nagiging liability ka. Pagdating mo late ka, pinagtititingnan ka ng mga tao. Mangaral ka, late ka. Yung pangangaral mo ay ginawa mo lang Sabado ng gabi ang pangangaral mo. Yung outline mo, Sabado mo lang ginawa, gabi ng Sabado. Kaya pagtindig mo sa pulpito din, hindi rin nakikita ang spiritual passion mo doon sa outline mo. Yung outline mo salasalabat. Yung outline mo hindi maayos. Ang outline mo hindi sumasagot doon sa preaching team. Yung outline mo ay talagang hindi siya nakaakma doon sa tema. Yan ay palatandaan na kahit yung paggawa mo ng sermon outline, wala ka ng passion. No passion for preaching preparation. No passion for preaching sapagkat nakikita yung outline mo ay wala sa ayos, wala sa hulog. Mga kapatid, mag-pray ka. Number 2, mga kapatid, sinabi ko kanina, mahalaga na makita mo sa sarili mo bakit ka nagkakaganon. Number 3, napakahalaga na kung nakikita mo nagkakamali ka, humingi ka ng pagpapalakas sa Panginoon para sa ganoon manatili at bumalik ang init mo sa paglilingkod. Pero kung wala talaga at talagang nagiging liability ka na sa church, unsolicited advice ko, kung hindi mo talaga may papailalim ang sarili mo sa pagtutuwid, hindi mo mapapailalim sa sarili mo sa pagbabago, hindi mo mapabuti ang sarili mo, hindi mo makorek ang sarili mo, ayaw mong pakorek sa ginagawa mo, unsolicited advice ko, magpaalam ka na lang sa church ninyo para hindi ka na maging manggagawa. Maging ordinaryo ka na lang na miyembro para kung ano man ang gusto mong gawin, hindi ka inaasahan ng leadership sa church. Bakit? Ordinaryo miyembro ka na lang. Pumunta ka na maaga, pumunta ka ng late, hindi ka na nila mapapansin gaano. Bakit? Hindi ka na manggagawa. Dahil kung ikaw manggagawa, late ka palagi, napupuna ka, pag-uusap-usapan ka pa, di ba ano yan? Di ba manggagawa yan? Di ba deacon yan? Di ba elder yan? Di ba licensed minister yan? Bakit ganyan? Siya pa ang huli. Yun. Mga kapatid, sinasabi ko ito, in line sa pinag-uusapan natin, the leader and his spiritual passion. Ngayon, dito meron akong kaagad inilagay dyan, evaluation sa ating sarili. Nakalagay, how many of the following statement apply to you? Yung kaliwa na guhit, das apply. Kung halimbawa, sa tingin mo, iyan ay tumatama sa'yo, o doon ka maglagay ng guhit doon sa das apply. Pero kung hindi naman nag-a-apply sa'yo, doon ka sa kanan, gumuhit. O mag-check. Halimbawa, number 1, my mind and mouth switch to automatic pilot during hymns and praise choruses.
Ang tanong, yan ba ay, ikaw ba yan o hindi ikaw? Umaga sa ano nandun ka, nakatayo ka, kaya pag nag-praise and worship na, purdesik lang kumakanta ka lang, pero puso mo malayo. Ang puso mo nandun sa trabaho mo, ang puso mo nandun sa labahan mo, ang puso mo nandun sa appointment mo. Now, lagyan nyo ng check either dyan sa does apply dyan sa kaliwa, not apply dyan sa kanan. So, babasahin ko po ito, isa-isahin ko, kayo ang mag-check. Okay. Let's go. Number 1. My mind and mouth switch to automatic pilot during hymns and praise choruses. Yung bang automatic na kumakanta ka, but your heart is away. Bishop, nagahang po kayo. Wala na po kayong sounds. Nawala si Bishop. Ayan na naman yung ano sakit. Bishop nahang na. Wala na. Anong nangyari kay Bishop? Baka hindi rin niya tayo naririnig, mga kapatid. Yung ano. Baka nawala Ay, signal niya. Baka nagano ng internet niya. AIDS. Wala ko yung internet niya. Pag-data na lang siguro siya ulit. Hello po, Nana Tita. Pastora Lori. Hello mga kapatid. Hello Kumusta po. si Sir? Nawala. Wala po ang ating Bishop. Nawala na si Sir. Ikaw ba yan o hindi? Hello po. Bishop, Hala. nawala ka po. Napuputol yung signal ni Bishop. Bishop, we can hear you. You're out Hello, again. Tatay Rohel. You're out again. Mahina po signal. Ni Bishop ni Sir. Patay tayo. Team type IT si Sunflower. Iwan na tayo. Rapyo si Bishop. Baka nagsasalita si Bishop tas di natin naririnig. Wala nga po. Kanina di ba nagsasalita po Kaya siya? nga, baka nagsasalita, hindi natin naririnig. Nako, dapat may tumawag po sa kanya. Hindi natin nakikita na rin. Nalaglag yung cellphone ko. Ay, Diyos, ayan pa rin. Opo, dapat may magtumawag sa kanya. Pag tinatawagan pa naman po, humihina yung sound. True. Nakikita siya. Wala nga. Hello? Bishop, Hello? nawawala Hello po, kayo. narinig po kayo. Jeric, ba't nagkaganito? Maaring sa connection po. Okay, sandali lang. Hindi ko na may ano ulit yung sarili ko. Maipin. Ako na Para po. lumaki. O yan. Okay.
Pasensya na kayo mga kapatid at sabi ng iba maraming kalaban. Maraming kalaban. Okay, tuloy po tayo. Tuloy. Alright. So, yung number 1, pag praise and worship ba, automatic na yung isip mo, pahak, pero sa totoo, ang puso mo malayo. Ikaw ba ito o hindi? Be honest. Kasi kung hindi kayo maging totoo, hindi lalabas ang totoong ikaw. Ano ha? Number 2, the last time God answered a specific prayer is a dim memory. Yung bang nag-pray ka, pero parang wala lang sa'yo. Yung kasagutan, hindi naging mahalaga sa iyo. Ikaw ba ito o hindi? Yan. Sagutan lang po ninyo. Checkan lang ninyo yung does apply or does not apply. Number 3, I feel guilty when I hear someone telling what they learn in their quiet time and hope they don't ask how mine was. Ikaw ba ito? Pag nagkukwentuhan patungkol sa kanilang prayer life, nagigilty ka. Ikaw ba ito o hindi? Be honest. Number 4, I wonder where my joy went in serving God. Ang ibig bang sabihin kasi elder ako kasi deacon ako kasi LM ako kaya gaganap ako. For the sake lang na gumanap ka. Ikaw ba yan o hindi? Ikaw ba yan o hindi? Be honest. Number 5, I read my Bible and pray because I should, not because I want to. Yung bang pagbabasa ng Bible ay routine na lang sa iyo? Yung bang pagbabasa ng Bible ay ito ay responsibilidad na lang sa iyo, pero nawala yung pagmamahal mo sa Word of God, nawala yung talagang desire mo na kausapin ka ni Lord. Ikaw ba ito o hindi? Be honest. Be honest. Number 6, I find myself critiquing the church service rather than growing from it. Ikaw ba yung tipo na wala kang ginawa kundi maganap ka ng mga mapipintas mo sa church? Pinipintasan mo palagi yung church. Pinipintasan mo yung mga ginagawa sa church. Ikaw ba ito o hindi? Be honest again. Dahil hindi ka makakalabas sa tama mong kalagayan kung hindi ka magiging totoo sa pagsagot. Number 7, those smiling happy Christians get on my nerves. Ibig sabihin, yung bang makikita mo, masasaya yung mga kapatiran, talagang nag-enjoy sila sa Christianity nila, pero ikaw naman, talaga namang nalulungkot ka naman. Ikaw naman, para bang ang dating sa'yo, ay wala yan. Ikaw ba yan o hindi? Be honest. Number 8, it's been a long time since I have been moved spiritually. Matagal na ba na panahon na ang pakiramdam mo ay puspos ka. Pero sa nakalipas ng mga panahon ay parang wala lang, routine na lang ang pagiging Kristiyano mo. Hindi mo naramdaman yung pagkilos ng banal na espiritu. Ikaw ba ito o hindi? Be honest. Number 9, I am continually looking for ways to become less committed to the body of Christ. Yung bang ginagawa mo, imbis na lumago ka, lumalayo ka. Imbis na maging active ka sa services sa church, imbis na maging active ka sa buhay ng iglesia, ay kabaliktaran naman yung ginagawa mo. Puro baka busy, trabaho. Pag mayroong mga gawain, may mga pagtitipon, hindi mo maikomit ang sarili mo, busy. Nalalayo ka sa Diyos. Ikaw ba ito o hindi? Be honest. And number 10, seldom do I ask myself, what would Jesus do? Tinatanong mo ba sa sarili mo, ano kaya ang nais ng Panginoon sa buhay ko? Ano kaya yung pinapagawa ng Panginoon sa akin? Tinatanong mo ba yun o hindi? Ikaw ba ito o hindi? Nagtatanong ka ba kung ano ang nais na ipagawa ng Panginoon sa iyo na talagang gagawin mo with all your strength, with all your love? Ikaw ba ito o hindi? O baka naman, wala lang, kaya sira-sira. Kahit na lang anong nandyan, kahit ano na lang may sesermon mo, kahit ano na masasabi mo, kahit anong oras ka na lang dadalo sa church, wala talagang excitement. Hindi ka excited sa ginagawa ni Jesus sa buhay. Saan ka dyan? Be honest. Be honest.
Wala kayong lalaktawan sa 1 to 10. Wala kayong lalaktawan sa 1 to 10. Now, doon sa left side na does apply to me, left side, ilan ang check nyo dyan? I-plus nyo nga at pagdating doon sa 10, ilan? Ilan ang does apply? Ikaw yun yung tinutukoy ng statement. Sa 1 to 10, ilan ang score mo? Ilan ang score mo? Ilagay mo dyan sa below sa 10, dyan sa baba na, yung kanyang kabuuan. Dito naman sa does not apply sa kanan, ilan ang check mo dyan? Ilagay mo ang kabuuan dyan sa ilalim ng number 10. Dyan sa ilalim ng number 10. Ilan ang apply to you dyan sa kaliwa? Ilan na na-checkan mo? Ilan lahat? Ilan dyan sa does not apply to you sa kanan? Ilan lahat? Ang suma total niya, ilagay mo sa ilalim. Alright. Siguro ay na-checkan ninyo, nagawa na ninyo. Pwede ba? Hindi ko lang alam kung paano gagawin ito. Pwede ba na ipakita nyo nga sa screen? Sa screen? Hindi ko lang alam kung paano ko makikita. Sa screen. Pwede bang makita ko po yung sagot po ninyo? Jeric, paano ba yon? Jeric? Pwede So, po sana nilang mag- videohan siya po sa yung message. ano. Ipakita nila, iharap nila ganyan, no? Kunwari, ganyan. O kaya Yan, po pwede po nila na screenshot, isend na lang po sa chat. Hindi, para makita ko nga sana eh. Di ba Okay po. makikita ko naman? Pwede po, kaya lang malabo po pag video. Okay, okay. Aha. Sige po, pwede nyo pong videohan. Total gumagamit ako ng isang, ay wala ng signal pala. Itong akin. Walang signal yung isa. Salita na lang. Tatawag ako halimbawa. Albert, ilan sa iyo ang does apply? Ilan? 3 po, Bishop. Yung does not apply, Opo, 3 po. Ay, does not apply, 7 po. ito. Does not Yung does apply. apply, 3. Opo. Alright. Thank you. Ano ha? Alright. Sino ba ang mga nandito? Dali ah. Sino ba mga nandito? Titinan ko lang. 101 lang ang nandito. Dapat 149 tayo. Siguro yung iba nga ay magkakasama. Okay. Sino mga ito? Kukunti lang ang nakalagay dito. Kukunti yung nakikita ko dito. Kukunti. Pastora, sino to? Hindi ko rin makita. Pastor Eloy, hindi ko makita. Kunti lang yun nandito sa akin. Wala pa yata akong nakikitang 20. Jeric, pag browse ko. Pangalan po ba o yung video po? Pangalan. Di yung nakikita ko dito sa ano. In the meeting 99 ang nakalagay nga dito. Ewan ko kung ganyan din nakalagay sa iyo. Opo. Meron po diyang listahan ng participants. Pwede nyo po pindutin yung see more. Okay. See all. Opo. Maghanap ako dito ng pangalan na pwede kong tanungin. Alright.
Kung naging honest kayo sa sagot, dapat lilitaw yan talaga. Si Jack, si Pastora Jack. Ilan ang nakalagay sa does apply, does not apply? Jack. Hello? Hello? Jacqueline. Pastora Jacqueline, nandiyan ka ba? Ang wala siya sa tabi ng cellphone. Pero naka-online. Ayan, okay na po. Purpose does apply, Bishop. Okay. Okay. All right. Si Pastora Leia. Pastora Leia? Bishop, Hello? Yes. Go ahead. 3 po sa does apply. Right. Hmm. Anyway, balik ako. Balik. Sige. Alright, sige. Now, tingnan ninyo dyan sa sandali tulo ko din tong tablet ko. Sandali lang. Sandali lang. Ay, nasaan ka na? Alright. Tingnan nyo dyan sa baba. Sa scoring. Sa baba. Explanation. If more than 3 of these statements apply to your life, chances are that your spiritual flame is burning dangerously. Dangerously low. Even one check mark could be a warning signal that something is wrong. Nakita nyo yon? Kung 3 ang nakalagay na does apply sa inyo, warning na yan. For example, number 1 does apply sa inyo na nagiging automatic na pagdating sa praise and worship, automatic. Nag-join ka pero ang puso mo malayo. Warning na yon. Something is wrong with your spiritual passion. Halimbawa, number 3 kunwari, guilty ka kapag mayroong nagkukwentuhan patungkol sa kanilang mga natututunan sa prayer life nila, sa quiet time nila, nagigilty ka. That is a symptom that something is wrong. Ibig sabihin, hindi ka nagkwa-quiet time, kaya nagigilty ka. Yan. Imbis na masaya ka, na nakakapakinig sa magandang patutuo sa quiet time ng iba, nalulungkot ka, nagigilty ka, that is a sign that you are not enjoying your quiet time. Now, halimbawa, number 5, I read my Bible and pray because I should, not because I want to. Yung nagiging obligasyon na ng pagbabasa ng Bible. Kaya ka nagbabasa dahil sinabihan ka. Kaya ka nagbabasa dahil ipinaalala sa iyo. Hindi na ito'y bunga ng pagmamahal at bunga ng pagnanais na ikaw ay matuto at kausapin ka ng Panginoon. Something is wrong already. So kung 3 ang statements na ang sabi, apply sa inyo, warning na yan. Warning na yung passion mo ay talagang unti-unti nang nawawala. But again, as I have said, maging honest kayo. Dahil kung hindi kayo naging honest,
hindi lalabas ang totoong kalagayan ninyo. Pero sa inyo na narinig ko at kung honest ang sagot ninyo, yan ay isang maganda na malaman ninyo na mukhang delikado. Mukhang yung spiritual passion ninyo ay unti-unting nawawala. Spiritual passion nyo unti-unting nanlalamig. Yung spiritual passion ninyo ay unti-unting nagwewendang. Yan. Mabuti na tayo natutulungan. Mabuti na at an early stage ay ating natututunan para makapag-isip-isip tayo na makabalik tayo sa isang mainit na kalagayan, makabalik tayo sa isang mainit na paglilingkod, makabalik tayo sa isang mainit na pangunguna na hindi na lang for the sake na tinawag kang elder, tinawag kang deacon, tinawag kang licensed minister, for the sake na lang tinawag ka, kaya ka gumaganap na yung pala ay delikado na. Yung pala ay delikado na. Ako po, ang pagkakilala ko sa aking sarili, ano po? Ang pagkakilala ko sa aking sarili, dala siguro ito ng mula pa nung bata kami. Dahil anak ako ng isang magsasaka, naturuan kami ng aming mga magulang ng sakripisyo sa bukid. Naturuan kami ng aming mga magulang na maging masipag sa bukid. Dahil kundi wala kang kakainin, dahil kung tamad kayong magsaka, wala kayong itatanim, wala kayong aanihin. At dahilan doon sa pagtuturo ng aming mga magulang, malamang dala-dala ko na sa aking sarili. Ano po? Dala-dala ko sa aking sarili yung natutunan ko nung bata ako, lalong-lalo na tinatawag na formative years. Nung taon na binubuo mo ang iyong sarili, kung ano yung mga dapat na talagang paniwalaan mo. Yung mga taon na doon ka na namimili kung ano ang nararapat na maging ugali, nararapat na maging buhay. Formative period. At yung formative years na iyon, hanggang sa paglaki mo, dala-dala mo na yun. Dahil iyon ang nabuo sa iyo nung binubuo mo ang buhay mo sa mga bagay na ito ang iyong ipapamuhay. At dahil dito, ako sa pagkakilala ko sa aking sarili, ako ay talagang nagpupursigi palagi. Nagpupursigi palagi. Alam niyo, ang pagkakilala ko sa aking sarili, lalong-lalo na pag may mga challenges ako na hinaharap, lalo na kapag nandyan yan yung deadline na aking hinaharap, lalo akong nagpupursigi na gumanap sa aking mga tungkulin. Lalo akong nagpupursige na pagbutihin ko ang aking tungkulin. Lalo kong ipapakita na ito ang panawagan ng Diyos sa buhay ko, na itong nais ng Diyos na gawin ko sa buhay ko, sinisikap kong pagbutihin. Alam po ninyo na ako'y dialysis patient. Na sa kabila na ako'y dialysis patient, sinisikap ko na talagang maglingkod kahit na meron akong ganitong mga nararamdaman. Sinisikap ko na gampanan ko ang aking tungkulin. Last Saturday, kami ni Pastora Henny, ni Engineer Molina, at saka ang asawa ni Engineer Molina, si Sister Ami, at yung isang leader namin sa church, si Mike, at saka ang asawa niya, si Wilma. Kami pumunta sa isang libing. Sumama kami sa isang libing. Nakipaglibing po kami nung Sabado. At ako'y nangaral doon sa Loyola Memorial doon sa Marikina. Bago yung huling bahagi na ibababa na doon sa hukay ang bangkay, ay nangaral muna ako. At salamat sa Panginoon, maganda yung feedback. Nakikita ko yung mga dumalo, lalo na yung mga kabataan na kaklase ng namatay. Talagang umiiyak sila. Umiiyak. Sabi nga ni Engineer Molina, may naobserbahan daw siya na habang ako daw ay nagsasalita patungkol sa mga ari-arian na pinag-aawayan ng mga magkakapatid. Pag namatay na yung mga magulang, yung mamanahin nilang mga lupa, mga ari-arian, pinag-aawayan ng mga anak. Sabi ni Engineer Molina, habang nagsasalita po kayo, meron ako nakikitang umiiyak.
Siguro, sabi niya, siguro nandun siya sa kalagayan noong time na iyon na maaring silang magkakapatid dahil na may mga tampuhan, mayroong hindi pagkakaunawaan sa mga ari-arian o mga mana nila sa kanilang mga magulang. Dilang sabi ko nga po doon, nung ako ay nangaral, kahit halimbawa meron tayong mamamanahin na maikta-ektaryang mga lupa, pero wala tayong madadala sa langit. Ang kakailanganin lang natin pagdating ng araw ay 2 meters by 6 meters. Mas maliit pa nga. 2 meters by 6 meters na doon po ibabaon, doon po ihuhukay ang ating mga katawan. Doon po ibababa ang katawang nating lupa sa 2 by 6 na hukay na lupa. Doon lang, yun lang ang talagang napapunta sa iyo. Wala tayong pag-aari, wala tayong may uuwi, wala tayong may pagmamalaki, dahil lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Sinisikap ko na kahit na meron akong karamdaman, meron akong ganitong sakit, sinisikap ko na maging excited ako. Sinisikap ko nagampanan ko yung aking mga tungkulin. Lagi kong sinasabi kahit na hindi nyo ako paalalahanan, sabi ko, motivated ako to do my job. Kahit na hindi nyo ako pagsabihan, I'm dedicated to do my job. Sa pagkaalam ko nga po sa sarili ko, ako pa nga ang nagtatanong kung ano yung mga susunod na gagawin. Ako pa nga nagpapaalala sa iba kung ano ang mga dapat na gagawin. Ako pa nga nagtatanong, kumusta yung ganito, kumusta yung ganito, kumusta yung ganyan. Nagawa na ba natin? Na-schedule na ba natin? Meron na ba tayong usapan na ganito? Ako pa nga, na imbis na silang magpapaalala sa akin dahil meron akong ganitong kalagayan. Why? Sapagkat nandun yung aking passion, nandun yung aking spiritual passion na gumaganap ako dahil mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang kaharian, at mahal ko ang calling na binigay sa akin ng ating Panginoon. Glory to God, glory to God. Mahal ko ang ginagawa ko. Mahal ko ang calling ko. Mahal ko yung panawagan ng Diyos sa buhay ko. Kaya sinisikap kong gawin na may pagmamahal. Sinisikap kong gawin na may lakas. Sinisikap kong gawin na may talino. Dahil darating ang araw, ako'y mananagot sa harapan ng ating Panginoon. Again, going back, kung kayo ay may sagot na 3, either man dyan, nangangahulugan na delikado po tayo. Lalong-lalo na yung does apply to me. At kung may 3 na kayo po dyan, ito, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon dahil as early as these days ay nakita ninyo that something is wrong sa spiritual passion ninyo na dapat na mabago. Na dapat na maituwid, na dapat na iaayos po natin. Go back. Mamaya po, go back again so 1 to 10. Gumawa kayo ng reassessment, pero you have to be honest. Yan ang susi. Dahil pag hindi tayo maging honest sa pagsagot, hindi lalabas ang totoong kalagayan natin, hindi natin ma-assess ng gusto ang kalagayan natin. Pero nagbigay ako sa inyo ng mga sample. Kung ikaw ay manggagawa, palagi kang late sa gawain ng Panginoon, wala kang pagnanais, wala kang excitement na naroon. You are not excited to be there. You are not excited na gumanap sa iyong tungkulin. Something is wrong with you, my friend. At kung nais mong maiayos ang spiritual passion mo, listen to what the Lord is speaking to you. Listen to what the Lord is saying to your heart na kinakailangan ayusin mo. Kinakailangan baguhin mo ang takbo ng iyong pamumuhay. Pangalawa, itingnan po natin ito, reviving your spiritual passion. Paano ba natin ito pinapalakas? Paano ba tayo makakabalik sa spiritual passion natin? 3 ang sagot mo, delikado. Paano tayo makakabalik doon? Paano natin malalabanan ang pagbagsak ng ating spiritual passion? Paano natin malalabanan yung responsibilidad na lang ang tingin natin? Paano natin malalabanan yung katamaran sa ating mga tungkulin? Paano natin lalabanan yung nawalang init sa paglilingkod sa Panginoon? O sa positibo, paano natin may babalik ang init sa paglilingkod?
Paano natin may babalik yung kasipagan sa paglilingkod? Paano natin may babalik yung excitement sa paglilingkod? Paano natin may babalik ang isang pusong masaya, isang pusong excited sa dapat niyang gagawin sa kaharian ng Diyos? Reviving your spiritual passion. Napakahalaga po nito. Ano po? Napakahalaga. Sa ayaw gusto, lahat po tayo, one way or the other, ay dumadaan sa ganyang kalagayan. One way or the other. Lalo na pag may nangyari sa iyo na mga negatibong pangyayari, na masasakit na pangyayari, minsan po nakaka-apekto sa spiritual passion natin. Wala tayo sa hulog, hindi ka makausap na matino, hindi ka maisama, nagiging negative ka. Tara, punta tayo sa Diyos para mapalakas. Negative sa iyo. Tara, attend tayo sa prayer meeting para ipag-pray natin ang kalagayan mo. Negative sa iyo. May mga pangyayaring ganyan. Sabi nga po ni Haring David sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything. A time to be happy and a time to sad. A time to laugh and a time to cry. Mayroong mga panahon na tayo malulungkot. May mga panahon na tayo po'y umiiyak. May mga panahon na mahina tayo. May mga panahon na lupaypay tayo. Pero ang susi, dapat alamin mo at tanggapin mo na meron kang ganyang kalagayan. Tanggapin mo na meron kang ganyang sitwasyon. Dahil kung hindi mo tatanggapin na meron kang ganyang sitwasyon, hindi ka matutulungan. Yung pagdalo-dalo mo sa church na late ka, manggagawa ka, pero palagi kang late. Kung hindi mo tinatanggap na hindi tama yung ginagawa mo na ganyan, hindi ka matutulungan para maging maaga ka. Bakit? Hindi mo kinikilala yung pagdalo mo na late ay hindi tama. Ang tingin mo, kahit late ka palagi, ang tingin mo, okay lang yon. Pag hindi mo tinatanggap na yung pagpunta mo sa gawain, pagpunta mo sa service, at yung pangangaral mo na hindi maayos, na bunga na lamang ng ikaw ay kinausap kaya ka nangangaral, kapag hindi mo tinatanggap na hindi tama ang mga iyon, hindi ka matutulungan. Sabi nga nila, ang taong nasa kumunoy, mga kapatid, para makawala siya sa kumunoy, kailangan niya ng ibang tao na tutulong sa kanya. Kaya nga kumunoy, unti-unti kang kinakain, unti-unti kang inilulubog na lupa na malambot, hindi mo kayang ialis ang sarili mo dahil bawat galaw mo, yan ay pagpailalim. Ano po? Pag-ilalim. Kailangan mo na ibang tao na hahatak sa iyo para alisin ka sa kumunoy. Pero kung hindi mo inaamin na nasa kumunoy ka, sabihin ko po sa inyo, dire-diretso po, malulunod po tayo hanggang sa spiritually dead na po tayo. Mga kapatid, dalangin ko sa Panginoon, maging honest tayo. Dalangin ko sa Panginoon, tulungan nyo ang inyong sarili. Dalangin ko sa Panginoon, na tingnan ninyo, i-assess ninyo ang inyong sarili. Dalangin ko na pag napupuna kayo ng inyong kamanggagawa, dalangin ko pag napupuna kayo ng inyong pastor, magpasalamat kayo because they care for you. Kapag kinausap nila kayo dahil may nakikita sila na hindi maganda, magpasalamat kayo sa kanila because they care for you. Pero kung ang dating sa iyo ay negatibo, ayaw mong pa-correct, ayaw mong paayos, something is wrong with you. Something is wrong. Kami po sa aming organisasyon po sa Triumphant Youth Ministries, centralized po ang preaching theme namin. Centralized din po ang preaching text namin. For example, this month of May, ang ating pong tema po has something to do with the family. The family in advancing the kingdom of God. Yun po yung tema namin ng May. The family in advancing the kingdom of God. Ano ba ang pamilya? Ano bang tungkulin ng pamilya sa pagpapalaganap sa paghahari ng Diyos? Yan po ang tema. Yan ang tema. Last Sunday, 2 Sundays ago, the first Sunday, ang tema po namin ay, what is a Christian family? Ano ba ang isang Kristiyanong pamilya? Yan po yung unang linggo.
At ang aming teksto po ay Joshua chapter 24. Joshua chapter 24. Na ang dapat na palabasin doon sa tema na yun. Ano ba ang inaasahan natin na katangian ng isang Christian family? Yun dapat ang sagutin ng nangaral. Ano ba ang inaasahan natin sa isang pamilyang Kristiyano? Ano ba yung nais nating makita sa isang pamilya na nagsasabing Kristiyano? What is a Christian family? Dapat yun ang sinagot ng mga nangaral. Pangalawa, last Sunday, ang naging title po ay Building a Christian Family. Paano natin itatayo? Paano natin bubuuin? Paano natin isasaayos ang isang pamilyang Kristiyano? Yan po last Sunday. This coming Sunday po sa aming organisasyon, ang tema ay The Role of the Christian Family in Advancing the Kingdom. Ano ang papel ng Kristiyanong pamilya sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos? Ano ba ang inasahan natin sa isang Kristiyanong pamilya na contribution niya sa pagpapalawak sa kaharian ng Diyos? Ano ang contribution ng isang Christian family para mapalaki lalo ang paghahari ng Diyos? Kaya kami po sa aming organisasyon, given every Sunday kung ano yung topic, given every Sunday kung ano yung teksto. In the past months, pati yung outline ay aking ginagawa. Dahil ako po ang gumagawa ng preaching theme, ako pong gumagawa ng teksto na kanilang isa-sermon. Dahil medyo naging busy po ako sa nakalipas na ilang buwan, kaya hindi ko na ibibigay yung preaching outline ko sa kanila. Hindi ko na ibibigay sa kanila. Maring this coming Sunday ay may bibigay ko sa kanila. Medyo maluwag-luwag po ako ng kunti. Dahil nga po naging busy ako dahil sa paggawa ko ng lesson plan po natin sa mentoring. Dahil 2 months po tayo. Busy po ako na gumawa po ng ituturo ko sa Ministers Assembly po namin po sa May 29, 30, 31. Dahil yung pagtuturo ko sa mga pastor. Busy din po ako na aking wino-work out yung aking mga sasabihin sa aming National Leaders Convention sa June 12, 13, and 14. Nabisi po ako. Kaya po ako, dahil pag ganitong nabibisi po ako, nais ko po na advance yung mga kausap ko na makita ko na yung calendar para hindi maapektuhan yung mga ginagawa ko. Ano po? So kami ganyan kami as an organization. Kaya minsan, nababalitaan ko, nalalaman ko na ito yung main points ng nagsalita. Ito yung sinabi ng preacher namin na nagsalita. At minsan po, bilang isang tao, pag tiningnan ko yung outline nila, bilang isang tao, sa loob-loob ko, malabo ang outline. Minsan, pag nabasa ko yung outline ng ipinangaral ng isang mangaral sa ibang branch namin, minsan sinasabi ko sa sarili ko, hindi niya nasagot yung tema ng preaching. Malayo yung kanyang main points dun sa tema ng preaching theme. Kasi makikita mo yun Makikita mo yun. Dahil yung mga main points ng sermon, yun ay sumasagot doon sa preaching theme, kung ano yung tema. Yun po yun. Bakit namin ginagawa? Sapagkat nais namin matulungan ang aming mga preachers. Nais namin matulungan yung mga mangangaral sa amin. Nais namin matulungan yung mga pastors namin. Na as much as possible, they will be true to the text. They will give justice to the text. Kaya namin ginagawa ito para matulungan namin ang aming mga pastor. Ganun pa man, nasa individual na mga pastor, nasa individual na mga mangangaral, kung paano nila paghahandaan, paano nila i-develop yung preaching theme, paano nila i-develop yung text na kanilang gagamitin, paano sila magre-research, paano sila talagang magbabasa para sa ganun, maganda ang pangangaral, nasa teksto ang pangangaral, exegetical ang pangangaral, at talagang yung mga miyembro sabi nila pag-uwi, salamat sa Panginoon
Panginoon. Kinausap ako ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Narinig ko ang mensahe ng Panginoon. Pag-uwi ng mga miyembro, sabi nila, salamat na napagpala ko sa mensahe ni pastor, ni pastora. Ako po'y nalulungkot kung halimbawa po uwi yung mga miyembro namin iiling-iling sapagkat yung narinig nilang sermon ay medyo malabo kumpara doon sa preaching theme. Mga kapatid, ang makakatulong sa ating sarili sa pagpapaganda ng sermon, pagpapaganda ng ating sabihin, malaki ang ating part. Malaki ang ating part. At diyan makikita kung ang passion ng isang kapatid, diyan natin makikita kung ang passion ng isang manggagawa ng Panginoon ay talagang buong buo at talaga namang ayos na ayos. Bakit? Yan pa lang sa kanyang sermon outline, makikita mo yung talino, makikita mo yung wisdom na naroon sa kanyang outline. Bakit? Nababasa mo, makikita mo. Kung ikaw, kapwa mo ka manggagawa, kapwa mo lingkod ng Panginoon, mapapahaleluya ka. Hallelujah! Ang sarap na mambasahin itong sermon niya. Hallelujah! Ang ganda ng outline niya. Hallelujah! Ang lalim yung sinabi niya. Yan ay tanda na yung passion mo ay talagang malalim. Bakit? Nagre-reflect sa sermon mo. Nagre-reflect sa mga sinasabi mo. Nagre-reflect sa mga activities mo. Nagre-reflect kung paano ka manalita sa kapwa mo. Purihin ang ating Panginoon. So the question is, how do you revive your spiritual passion? Number 1. Ito ang tanong. Ito ang tanong. Sagutin natin ang mga tanong na ito. Number 1. Are my expectations unrealistic? That's number 1. Are my expectations unrealistic? Are my expectations unrealistic? Minsan po, nawawala yung init sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang mga expectations po natin ay hindi talaga makatotohanan. Hindi makatotohanan. Yung ating ine-expect sa paglilingkod, malayo sa mga spiritual na bagay. Malayo. Kaya dahil sa malayo yung ginagawa mo, kaya yung spiritual passion mo, imbis na ma-develop na maging mainit, unti-unti itong nanlalamig. Kaya napakahalaga na makita natin. Now, the question is, ano ba yung mga wrong expectations sa buhay? Yung mga mali, na imbis na makadiyos, mga spiritual na expectations, puro makamundo. Puro makamundo. For example, walang masama ang yumaman. Hindi masama na mamuhay tayo na mayaman. Hindi masama na magkaroon ka ng magandang bahay. Hindi masama na magkaroon ka ng sasakyan. Lahat ng ito ay mabuti. However, kapag nauuna na mga iyon, kapag ang expectations mo ay lagi na lang para yumaman ka, ang expectations mo lang para mas malaki pa ang bahay mo, ang expectations mo ay mas maganda pa ang sasakyan mo, sabihin ko sa inyo, something is wrong. Something is wrong. Kapag ang expectations ay puro na lang ganon at nawala ang mga spiritual na bagay. Pero ganito, kung ganito, Lord, kapag itong ginagawa ko ay higit mong pagpapalain at mas marami akong financial blessings, Lord, salamat. Mas marami akong magagawa sa kaharian. Pansinin niyo, mas marami akong matutulungan. Mas marami po akong magagawa sa iyong kaharian. Maganda yun. Pero kung for the sake lang na magkaroon ka ng pagpapala na hindi nakadugtong sa spiritual na bagay, something is wrong. Natuwa ako doon sa isang pastora sa Cagayan. Banggitin ko lang ang pangalan, mag-asawa na si Pastor Antolin at saka si Pastora Maricel. Wala silang tunay na mga anak. Pero napakasipag nila sa negosyo. Napakasipag nila sa negosyo.
Meron silang water refilling station, meron silang groceries, meron silang mga heavy equipment na pinaparentahan. Ang dami nilang negosyo. Wala silang anak. Pero po, sa aming obserbasyon sa kanila ng ilang araw na naroon kami sa Cagayan, yung passion nila sa paglilingkod. Ang puso nila sa paglilingkod, ibang klase. Nagpapakain sila sa mga bata, feeding program sa mga bata. Grabe. Napunta kami doon sa outreach na kanilang doon sila nagpapastor. Nagtayo sila ng simpleng shed para doon sila. Likod doon sa pinagawa nila, puro mga kawayan. Hindi pa kapilya talaga, kundi may bubong lang siya. Pero nung tumingala ako, napakatibay sapagkat mga bakal po yung mga trusses nila. Sabi ko, ibang klase ito. Yung pagmamahal nila sa gawain ng Panginoon. Yung passion nila sa paglilingkod. Naroon sa lublog ko. Sila lang mag-asawa. Sapat na yung kinikita nila. Sapat na. Pero nagpupursige sila. At doon ko nakita yung passion nila sa paglilingkod. Yung kanilang pagnanais na mas marami silang magagawa, mas marami silang matutulungan, mas marami silang accomplishment sa Panginoon. Yun yung nakita ko sa dalawang pastor na mag-asawang ito na napakasipag nila sa gawain ng Panginoon. In fact, sila ang sumundo sa amin sa airport sa Tuguegarao City. Sila din ang nagatid sa amin sa airport noong kami ay pabalik ng Manila. It's about 1.5 hours to 2 hours travel mula sa Tuguegarao City hanggang doon sa Lalo, Cagayan. Pero siyang pumick up sa amin kasama yung kanilang senior pastor. Sila yung pumunta, sinundo kami. At nung pag-uwi namin, papalik ng Tuguegarao Airport sa Tuguegarao, sila mag-asawa uli ang nagatid sa amin. Plus, yung kapatid ni Pastora Maricel, si Pastora Marivic, ay kasama na nagatid sa amin. Pastora Marivic ay pastora at the same time siya ay teacher. At nakita namin yung passion nila sa paglilingkod. Yung init nila sa gawain ng Panginoon. Yung init nila sa mga gawain ng Panginoon. Nakita ko at naramdaman ko na talagang hindi sila nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Bagamat meron silang inaatupag na ibang mga bagay, pero yung gawain ng Panginoon ay kanilang priority. Yung kaharian ng Diyos ay kanilang priority. Oh, what a blessing to know this kind of people. Na talaga yung passion nila, hindi mo matatawaran. Salamat sa Panginoon. Nung na-meet ko yung mga pastors nila doon sa Cagayan, inoobserbahan ko sila, yung galaw nila. Inoobserbahan ko paano nila dalhin ang sarili nila sa paglilingkod sa Panginoon. Paano nila i-project ang sarili nila bilang mga lingkod ng Panginoon. Sabi ko, praise God. Ayos ang pagpapalaki ng mga ito. Ayos ang spiritual foundation ng mga ito. Ayos ang spiritual formation ng mga pastor at mga pastora na ito. At na-bless ako na yung kanilang ministeryo ay partnership. Partnership. Kapag yung isa ay naglilingkod, pati yung asawa ay naglilingkod at kaya karamihan sa kanila, kung yung lalaki ay pastor, yung babae ay pastora. Kung yung pastora ay babae, yung lalaki ay pastor. Talaga naman nakaka-bless. Spiritual passion ang pinag-usapan dyan. Yung init sa paglilingkod. Mga kapatid, walang iba na talagang pangunahing tao na magpapainit sa iyong pagpapasya na maglingkod ka na mas mainit, maglingkod ka na mas malalim, maglingkod ka na mas matindi. Walang ibang tao na unang-unang tutulong sa iyo, kundi ang sarili mo mismo. Sarili mo mismo. Dahil kahit pa pagsabihan ka, kahit pa i-correct ka, kahit pa sermonan ka, kahit pa i-rebuke ka ng ilang beses, kung ang sarili ay hindi talaga tumatalima doon sa pagtutuwid, hindi tumatalima doon sa pagsasabi, hindi tumatalima doon sa pangangaral. Yung mga nagsasabi, pastor man yan o elder man nagsasabi sa iyo, hanggang doon lang kanila magagawa because you're not helping yourself. Kasabihan sa English, it takes two to tango. Kaya napakahalaga. Anong sabi sa Bible? Iron sharpens iron. Magtulungan tayo. Pero ang unang-unang tutulong sa sarili mo ay walang iba kundi ikaw. Sa termino ng isang writer, mga kapatid, doon sa libro na 7 Habits of Highly Effective People. 7 Habits
of highly effective people. Yung author na siya ay hindi Christian, siya ay Mormons. Siya ay member ng church, the Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. Yun ang pangalan ng church ng mga Mormons. Ang pangalan ng author ng 7 Habits of Highly Effective People is Stephen Covey. Ang sabi ni Stephen Covey, he is not a Christian, pero isa sa chapter sa kanyang libro, yung sinasabi niyang sharpening the saw. Patalasin mo ang iyong lagari. Kung ikaw ay karpintero, wala dapat nakakaalam na mapurol na ang lagari mo kundi ikaw dahil ikaw ang gumagamit sa lagari. Kung ikaw ay karpintero, ikaw dapat ang magpapatalas sa iyong lagari. Is either merong kang panghasa o dadalhin mo yung lagari mo sa naghahasa. Ikaw ang nakakaalam. Sa konteksto ng paglilingkod, ikaw ang nakakaalam kung matalas ka pa ba o hindi. Kung nangangailangan ka na pagkukorek, kung nangangailangan ka ng pagbabago, kung nangangailangan ka ng pagtutuwid, ikaw ang nakakaalam. At ang masakit, ulitin ko po, kapag hindi natin matanggap na kailangan natin na maituwid. Ang masakit, kung hindi mo matanggap na dapat kang magbago at magpapatuloy ka pa rin na late sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, magpapatuloy ka na hindi maayos ang iyong sermon pagtayo mo, hindi ka nakikipag-participate sa buhay ng iglesia, hindi ka nakikita na active ka sa gawain ng iglesia pero manggagawa ka, ikaw ang may problema. May hangganan ang magagawa ng pastor mo, may hangganan ang magagawa ng pastora mo at ng iyong manggagawa. So, kumusta ang expectations mo? Puro ba makamundo na lang expectations mo? Puro trabaho na lang? Yung mga mahahalagang pagtitipon, hindi mo madadaluhan sapagkat ang katwiran mo, sapagkat ang dahilan mo madalas ay iyong trabaho. Malapit na po ang aming tinatawag na National Leaders Convention. Taon-taon po namin ginagawa sa aming organisasyon na lahat ng manggagawa po namin ay magkakasama. Yung pinapastoran ni Pastora Henny, ako po ay natuwa sapagkat ang nakalista na nasasama na manggagawa nila ay 22 na yung mga manggagawa nasasama sa church na pinapastoran ni Pastora. Pero nalulungkot naman ako doon sa ibang mga church namin na ang sasama lang ay yung pastor at ang kanyang asawa. Kumusta yung ibang manggagawa? Ang katwiran, may trabaho, may ganito, may ganito. Hindi ko rin maintindihan minsan, to be honest, na bakit ang sisipag nila sa trabaho nila. Hindi sila makapag-absent sa trabaho nila. Pero bakit kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi nila magawa yung ganung pangangatwiran na sa trabaho ang aaga, sa trabaho naroon, sa trabaho ay talagang patay kung patay sa trabaho. Pero pagdating sa paglilingkod, ba't hindi nila magawa? Sa akin po may problema. Sa akin may problema. Ang tawag dyan ay double standard. Pagdating sa trabaho, napakakunwari, napakasigasig mo. Pagdating sa gawain ng Panginoon, taken for granted ang church. Ako'y nagsasalita sa mga kapatid natin na may ganitong kalagayan. Kinakausap ko ngayon yung mga kapatid na nandito sa ganyang sitwasyon. Maging honest lang po kayo. Dahil ulitin ko, kung hindi kayo maging honest, hindi kayo makakalaya dyan. Mananatili, ganyan ka pa rin. Matatapos na naman dahil siyempre, ganyan ka pa rin, late ka pa rin. Ganyan ka pa rin, hindi pa rin matino ang sermon mo. Dahil ayaw mong pakorek sa sermon. Ayaw mong ipakita man lang yung ginagawa mong sermon para matulungan ka. Bakit? Nawala yung passion mo. Gumaganap ka na lang, for the sake lang na magampanan mo. Pero sa totoo, malayo ang puso, malayo ang isip. So ano yung expectations natin? Now, ano yung mga wrong expectations? Number 1, wrong expectations that we will always be up spiritually. Mali yan. Mali. Mali yung that we will always be up spiritually. Mali yung sabi mo lagi kang malakas, lagi kang matatag. May mga pagkakataon na humihina ka, tanggapin mo yan. Tanggapin mo yan. Number 2, that our hearts will always be turned toward God. That our totoo yan. Nasasabi mo, lagi naman ang isip ko, puso ko nasa Panginoon. Hindi totoo yan. Dahil nakikita sa gawa mo, nakikita sa galaw mo, na ang puso mo malayo. Wrong expectations yan.
Number 3, that our spiritual heroes are always on top. Our spiritual heroes are always on top. Hindi lahat ng panahon, yung mga tagapagunan nyo, mga pastors ninyo, mga leaders ninyo dyan sa mas mataas sa inyo, hindi lahat ng panahon ay maaasahan nyo sila. May mga pagkakataon na wala sila. May mga pagkakataon na hindi sila makaganap sa tungkulin dahil maaring may sakit, maaring may emergency. Kumusta ka? Na pagsasabihan. Kumusta ka na sabihin? Pakigawa nito. Ikaw nang ganito. Dahil hindi ko kaya pumunta ngayon. Masakit ganito ko. Hindi ako okay. Ngayon ang tanong, maaasahan ka ba? Maasahan ka ba? O baka naman sumabay ka. Wala na ngayon pastor mo. Wala na ngayon na andun sa top mo. Late ka pa. O, paano yan? Kinausap ka na nga, wala ako sa someday. Please, nandun kayo na maaga. Please. Pero pumunta ka. Alos kalagitnaan na ng service. Pero ikaw yung kinausap. Sign yan na something is wrong. Number 4, Christian leaders are closer to God and find it easier to walk with Him. Mali din po yun. Hindi lahat ng panahon ang mga tagapanguna natin ay maayos sila. May mga panahon na may problema din sila. May mga panahon na may dinadala rin sila na hindi mo rin maasahan ang spiritual nila. Kaya dapat you rise up. You rise up. Kaya huwag kang umasa palagi sa kanila. Dahil may pagkakataon na hindi mo sila maasahan dahil sa mga pangyayari sa buhay. Kinakailangan-ready ka. Kinakailangan handa ka. Bakit? Kasi spiritual passion mo, ayos. Dahil yung paglilingkod mo, ayos. Kaya pag meron silang sinabi na gagawin mo, gaganap ka. Bakit? Ayos ka. Pero pag hindi ka ayos, at kapag yung leader mo ay mayroong pangyayari na hindi siya makaganap, sabihin ko sa iyo, patawarin niyo ako sa sabihin kong ganito, gaganap ka, mangangamote ka. Bakit? Your spiritual passion, hindi mo inalagaan. Hindi mo inalagaan. Mali ang mga expectations mo. Mali yung nasa isipan mo. So ang tanong dyan, number 1, mga kapatid, para sa ganun mabago at maibalik yung init ng paglilingkod natin, are my expectations unrealistic? Kayo lang po ang nakakaalam. Kayo lang po ang nakakaalam. Number 5, the longer I serve God, the more intimate I will become with Him. Mali din po yan. The more I serve God, the more intimate I will become with Him. Hindi nyo ba alam? Obserbahan nyo sa church. Challenge ko sa inyo. Obserbahan nyo sa church. Sino ang mas masipag mag-evangelize? Yung matagal ng Kristiyano o yung bagong Kristiyano? Sabihin ko sa inyo, hindi kailangan malalim na pag-aaral dyan. Statistics will show na mas masipag mag-evangelize ang baby Christian kaysa mga old Christian. To be honest, mula January hanggang sa ngayon, ang tanong ko sa inyo, ilan na nailapit nyo na kaluluwa mula January hanggang ngayon? Baka nga wala eh. Baka nga wala eh. Wala tayong na-evangelize kahit isa eh. Pero yung mga baby Christian, tingnan ninyo, sila ang nagdadala ng kaibigan nila sa church. Sila ang nagdadala sa kanilang mga klase. Sila ang nagdadala sa kanilang kumare. Pero yung matatagal ng Kristiyano, kaya hindi totoo yung habang tumatagal ka, mas malapit ka sa Diyos. Hindi po. That is a wrong expectation. Sa katunayan, habang tumatagal tayo, pag hindi natin maingatan ang sarili natin, lalo tayong nagiging matamad. Lalo tayong tamad. Lalo tayong pabaya. Dahil inaasahan na lang natin yung mga leaders natin sa taas. Wrong expectations. Pangalawa, na dapat natanungin natin para ma-revive yung ating spiritual passion. Is there any sin I need to confess to God and turn from? Is there any sin? Dahil ang kasalanan po
ay unti-unting nagpapalamig sa ating pananampalataya. Ang ating paglilingkod. Tandaan po ninyo, ang kasalanan ay hindi po nakakatulong sa buhay Kristiyano. Ang kasalanan hindi nakakatulong. Tingnan niyo yung sabi ni King David, Psalm 139. Psalm 139 verses 23 to 24. Anong sabi ni King David? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. NIV. Si Haring David mismo, nagpasaliksik, nagpasiyasat siya sa Panginoon. Sinabi niya, kung may mga kasalanan, may kamalian na nagagawa niya. At maganda yung sinabi niya sa verse 24, lead me in the way everlasting. Humingi siya ng tawad. Meron siyang maling nagagawa. Humingi siya ng tawad. So ask yourself the question, meron ba akong ginagawa na naglalayo sa akin sa mainit kong paglilingkod sa Kanya? Meron ba akong ginagawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon? Na imbis na lumakas ako, imbis na mapalapit ako sa Kanya, ay lalo akong nanghihina at lalo akong napapalayo. Yun yung pangalawang tanong para ma-revive po tayo. Kasi kung hindi po, talagang napakahirap po yan na maibalik yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. So, dyan sa verses na dalawa na sinabi ni King David, dalawang bagay makikita natin dyan. Number one is continued disobedience, and number two, unteachable spirit. Kapag nagkakaroon tayo ng continued disobedience at saka unteachable spirit, yan po ang sumisira din sa ating spiritual passion. Kaya tanungin natin sa ating sarili, lagi tayong magpalinis sa ating Panginoon para ito ay hindi maging sagabal. Halimbawa sa bahay po natin, yero yung bubong. Yero. Siyempre po, merong gutter. Sa English, gutter. Hindi ko lang alam kung anong Tagalog yung gutter. Pero dyan sa gutter, may nakalagay po dyan na downspout. Alulod. Pababa. Yan. Alulod. Pero hindi ko lang alam kung ano yung nakalagay doon sa taas na dulo ng yero na doon maipon ng tubig, pero yung tubig ay pupunta sa alulod. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ang alam ko na yung alulod, yung malaking PVC, minsan 3 inches ang diameter, minsan 4 inches, depende sa laki ng bubong, doon dadaan yung tubig pag umulan. Now, halimbawa, meron kayong tanim na mga mangga, mga puno, at nalalaglag yung mga dahon sa bubong ng bahay ninyo. Natural kapag umulan, matatangay yan ng tubig na mapupunta dun sa sinasabi ko na sa na gutter sa English. Siyempre po, pag naipon yun, yung mga natuyo na mga dahon, kapag umulan, yun ang nagpapabagal ng pag-agos ng tubig papunta doon sa alulod. Sa katagalan din, yung mga dahon na yun ay unti-unti itong nagiging marupok. Kung kaya nga't minsan ay natutuyo na naging marupok, yung nabre-break sila. At minsan, yun ang nagsisilbing sagabal doon sa alulod. Yung alulod, puno sa ibabaw niya ng mga dahon ng puno. Kaya yung tubig hindi basta maka-agos pababa dahil may nagiging sagabal na mga tuyong mga dahon sa ibabaw ng butas. Sa buhay natin, ganun din. Kapag ang kasalanan na nandyan, yan ang pumipigil sa pagdaloy
ng init natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang pumipigil sa pagdaloy ng paggamit ng Panginoon sa ating buhay. Kaya napakahalaga, you ask yourself the question, yung ang tanong, is there any need to confess? Is there any sin that I need to confess? Dahil yan ay paraan para maibalik yung spiritual passion natin sa ating Panginoon. Pangatlo na tanong para ma-recover, ma-revive ang ating spiritual passion sa Panginoon. Pangatlong tanong, am I engaged in practices that dull my spiritual sensitivity? Am I engaged in practices that dull my spiritual sensitivity? For the last time, am I engaged in practices that dull my spiritual sensitivity? Meron ba akong mga ginagawa na nagpapapurol sa aking spirituality? Hebrews chapter 12 verse 1, anong sabi ng writer? Let us throw off everything that hinders and let us run with perseverance the race marked out for us. NIV again. Alisin natin yung mga bagay na nagiging sagabal sa atin para tayo ay makatakbo, para tayo ay talagang yung journey natin ay talagang tuloy-tuloy, yung takbuhan na doon tayo tumatakbo, na doon tayo inilagay ng ating Panginoon. So tanungin natin ang ating sarili, meron bang pabigat sa aking sarili? Meron ba akong dala-dala sa buhay ko na pabigat, kaya yung aking paglilingkod ay imbis na magaang, imbis na masaya, imbis na nag-enjoy ako sa spiritual passion ko, lalo ako nabibigatan. Ano-ano mga yung practices na yon? For example, practices na ang bagal gumalaw. Ang bagal gumalaw. Sa ibang translation yata sa Tagalog ang kupad gumalaw. Ang kupad. Obserbahan nyo sa mga churches po natin, mga kapatid. Dito man sa Metro Manila o dyan sa mga probinsya, obserbahan ninyo. Kung sino pa ang nakatira sa malapit sa iglesia, yun pa ang mga late na dumarating sa iglesia. Ulitin ko, obserbahan ninyo. Kung sino pa ang malalapit ang bahay sa iglesia, sa fellowship, doon sa chapel na ginagamit natin, o doon sa building na nirerenta natin, sila pa ang huling dumarating sa services. Huwag tayong lalayo. Dito sa atin, tayo na magkakaklase, alam ninyo ang inyong sarili. Alam ninyo ang inyong sarili na may practice kang ganyan, makupad kang gumalaw, mabagal kang gumalaw. Bakit? Practice mo na yan Habit mo na yan. Kumbaga sa manhid na ang konsensya mo. Maaga ka o hindi, manhid na ang konsensya mo. Kaya you don't care kahit late ka na dumarating sa pagsamba. Wala na sa iyo yung pagtitinginan ka ng mga miyembro pag dumating ka na late ka. Wala na sa iyo dyan. Bakit? Matigas na puso Bakit? Habit na Practice na Nakasanayan na Yun. Ako po sa totoo po, nahihiya ako pag nalilate ako sa aking appointment. Nahihiya ako sa aking mga appointment. Bakit? Bakit ako nahihiya? Nahihiya ako sa mga kausap ko na maghihintay sila na matagal sa akin. Nahihiya ako na sila'y naging maaga, sila'y tumupad sa usapan na ganitong oras, nandun na sila, tapos ikaw na nagsabi, hindi ka tumupad. Nahihiya po ako. Kaya sinisikap ko palagi, pag meron kami mga lakad, meron kami mga appointments, meron kami mga meeting, sinisikap ko na maaga ako dahil nahihiya ako at ayoko masayang ang oras ng ka-meeting ko, ng ka-appointment ko, at nais kong maging modelo. Yan po. Pero kapag naging practice mo la, yung pagiging makupad gumalaw, mabagal gumalaw, talagang ayaw mong patuwid, mananatili na ganyan ka talaga. Mananatili
na late ka palagi, mananatili na ganyan ka na lang. At kapag ikaw nga kinakausap, hindi ka nauubusan ng alibay, hindi reason, kundi alibay. Excuses, excuses, excuses. Mga kapatid, nawa itong pinag-aaralan natin na hindi lang hanggang papel, kundi makikita natin may pagbabago sa buhay natin. Ang pag-aaral ay hindi para mapuno ang ating isip. Ang goal ay hindi mapuno ang isip, kundi ang goal ay mabago ang buhay. Lord, yung ganun. Lord, lagi ako late. Lord, mabagal akong kumilos. Tulungan mo ako na kumilos ako na maaga. Tulungan mo ako na gumalaw ako ng maaga. Panginoon, nais ko maging modelo sa aking kapwa, manggagawa. Nais ko maging modelo, Panginoon, sa aking mga miyembro. Nais ko maging modelo sa pinangungunahan ko. At nais ko maging blessing sa pastor ko, pastor ako. Matutuwa ang pastor ko, pastor ako, pag maaga ako. Hallelujah! Matutuwa si pastor, si pastora. Bakit? Wow, si brother, si sister. Praise God! Papapaganon. Bakit? Excellent ang ginagawa mo. Excellent ang ginagawa mo. Tanungin niyo si pastora, Amy, kung papaano ko po siya laging pinapaalalahanan pag lumalakad kami. Ma, tara na. Ma, tara na. Lagi kong pinapaalalahanan. Bakit? Kasi po, leaders kami pareho. Leaders kami pareho. Tulad yung aming lunch kanina doon sa Daily Hotel. Sa hotel po kami nag-breakfast, nag-lunch. Maaaring sabihin nyo, wow, pinagpala si na Bishop na sa hotel sila nag-lunch. Pinagpala po kami. Dahil may mag-asawa po. May mag-asawa na binigyan kami ng gift certificate. Gift certificate po, niregaluhan kami. Yun yung ginamit namin sa hotel. Pinakita namin yung gift certificate na binigay. At nung pag-uwi namin kanina, minessage ko yung lalaki. Sabi ko, salamat. Nagamit namin yung gift certificate ninyo sa birthday ni Pastora. At ang sagot naman niya, wow, wala pong anuman. Kanina nung ma, tara na, maaga tayo. Lunch, pero nung tumawag ako sa hotel, ang sabi nila, tinanong nila, sir, anong oras ba kayo nandito? Sabi ko, lunch kami pero, kasi sabi niya, may waiting time kasi minsan, sir. Sabi ko, 10 to 11 kami nandyan. Sabi ko kay Pastora, 10 to 11 ang sinabi ko na nandun tayo. Kaya agahan natin. Kambang inisip ko, nakakahiya na sinabi ko doon sa kausap ko sa telepono, tapos hindi namin sisiputin yung sinabi ko. Kaya salamat sa Panginoon. Dumating kami doon, mga 10:15 yata po yun. So between doon sa 10 to 11, nandun kami. Kumbaga sa na-beat namin yung time na sinabi ko na 10 to 11 kami naroroon. Yan ay isa sa practice ko. Sa buhay ko, practice ko sa pagpapastor ko. Na talagang lagi kong tinitingnan na yung practices ko ay dapat na nagiging blessing sa iba. Practices ko, yung aking nakasanayan, dapat naging pagpapala sa iba. Naging pagpapala. Kahit mismo tanungin nyo sa mga members ng Vision Keepers po namin, sa aming mga meetings, kung ako ba'y nalilate, tanungin nyo sa board ng aming kooperatiba, kung sa meetings ba namin, ako ba ay nalilate. Tanungin nyo sa mga pastors namin, kung sa mga gatherings namin, kung ako ba ay nalilate. Of course, alam ng mga pastors namin na kapag ang gathering namin ay naitapat ng Lunes, Miyerkules, or Biyernes, alam na ng mga pastors namin na hindi ako pwedeng sumabay sa kanila dahil dialysis ko ng umaga. At lagi ko lang sinasabi, susunod kami doon. Susunod kami doon pagkatapos ng dialysis. Susunod kami doon. Kaya yun expectations ng aming mga pastors, mga leaders. Mauuna na sila,
doon sa lugar na doon kami magkakaroon ng gathering ng mga ministers namin. Pero inaasahan nila na bago maggabi o bagong darating kami sapagkat tapos na ang dialysis ko. Matatapos hanggang mga alas 10, alas 11 ng umaga. Babalik kami sabay, magpahinga ko ng tayo. And then after lunch, biyabiyahin na kami. Kaya sa akin po, napakahalaga na yung mga practices ko sa buhay ay see to it na ito ay nagiging pagpapala sa mga kapatiran. At yung practices ko na bad practices, sinisikap kong alisin para hindi maging sagabal sa aking spiritual passion. Mga kapatid, kayo nakakalam sa sarili niyo. Baka meron kayong mga nakagawian na hindi tama. Meron kayong nakagawian na hindi maayos. It's time to get them away. It's time to change. It's time to be transformed. Pero pagkatapos natin ng klase, ganyan ka pa rin. Late ka pa rin. Hindi mo pa rin naayos ang sermon mo. Hindi ka pa rin active sa buhay ng iglesia. Isa lang ang aking konklusyon. You did not learn the lesson dito sa ating pinag-uusapan. Walang nangyari sa iyo. No change that took place. No transformation that took place. Ikaw pa rin yan. Ganyan pa rin ang practices mo. Late ka pa rin. Wala pa rin. Yun pa rin. You did not learn your lesson. You did not learn your lesson. Number 4. Gusto ko lang tingnan natin kung ano yung nagagawa ng mga practices na hindi magaganda. Lalo-lalo na ang mga kasalanan. Number 1, kapag meron tayong practices, lalo na sa salitang kasalanan, ito yung mangyayari sa atin. Number 1, stress. Yung hindi magagandang practices, yung hindi tamang ginagawa, nakakapagdulot ng stress. Sabi ng iba, nung Lunes po, kahapon, nandun na po ako sa dialysis center sa hospital, nag-uusap-usap yung mga caregivers. Sabi nila, minsan, ang ikinamamatay ng pasyente, hindi yung sakit, kundi yung stress. Nagtatawanan sila, hindi yung sakit nila, kundi yung stress. Bakit? Wala nang perang pang dialysis. Wala nang perang pambili ng mga gamot. Wala nang pera na pang pa-check up. Wala nang pera na pang laboratory. Yun ang malaking nagiging problema ng mga pasyente natin, sabi ng mga caregivers. Tama po. Dahil kung wala ka ng pera, surrender ka na talaga. Stress. Number 2, time pressures. Time pressures. Dahil merong hindi maganda kang ginagawa, hindi tama yung practice mo, napre-pressure ka na. Bakit? Late kang gumalaw eh. Late kang magkikilos. Di yun, natataranta ka na. Hindi ka nag-prepare na maaga ng sermon mo. Biyernes ka lang mag-prepare, Sabado ka mag-prepare, natataranta ka na. Pagdating mo sa pulpito, salabat na ang sermon mo. Bakit? Yung spiritual passion mo, something is wrong. Kaya hindi mo nagagawa na i-prepare yung mga dapat na i-prepare mo. Bakit? Naging practice mo na yan. Yan na naging kaugalian mo. Hindi ka gumagalaw ng tama. Kaya na-pressure ka. Number 3, possessions. Anong ibig ko sabihin sa possessions? Imbis na ikaw ang may hawak sa sitwasyon mo, yung sitwasyon mo na ang humahawak sa iyo. Yun ang mangyayari. Kapatid, yun na yung mangyayari. Hindi na ikaw yung kumukontrol ng nangyayari. Yung pangyayari na ang kumukontrol sa iyo. Bakit? Kasi hindi mo inayos. Yung bad practices na ang kumukontrol sa iyo. Yung bad practices is possessing you already. Number 4, poor choices. Poor choices. Kapag sa oras na merong kang bad habit, merong kang bad practices, yan ang isa sa nagdulot niya ay poor choices. Mali-mali na yung mga pasya mo. Mali-mali na desisyon mo. Bakit? Meron kang nakagawian, meron kang nakasanayan. Kaya kahit na late ka, yun ang choice mo. Bakit? Nakasanayan mo na Yung choice na late, mali. Poor choices yun. Pero nasanay ka na Wala nang dating sa iyo yung pagsasabihan ka Wala nang dating sa iyo yung iko-correct ka Bakit? Bad practices mo na yan Kaya poor
choices. Number 5, wrong priorities. Wrong priorities. Kapag hindi mo inayos ang practices mo, magiging mali ang mga gagawin mo sa buhay. Hindi mo alam kung alin ang mauna, hindi mo alam kung alin ang kasunod. Kaya nga late ka madalas eh. Bakit? Hindi mo alam priority mo eh. Bakit? Nasanay ka na sa ganun eh. Nasanay ka na. Nasanay ka na. Manhid na ang puso mo eh. Yan. Hindi ka nakakapag-prepare ng tamang sermon. Eh nasanay ka na sa ganun eh. Kaya ang nangyayari ay wrong priorities ka na. Trabaho, hindi ka nakakalimot. Trabaho, hindi ka nalelate. Trabaho, okay ka. Pero yun ang priority mo, puro makamundo. Pero hindi masama na magtrabaho ka. Pero hindi na tama ang priorities mo. Kaya nasasakripisyo ang ministry mo. Naisasakripisyo ang calling mo. Naisasakripisyo yung dapat gawin mo na mga espiritual. Bakit? Bad practices. Number 6, lack of discipline. Yan. Yan po yan eh. Kapag may bad practices ka, nangangahulugan na kulang ka sa disiplina. Kulang ka sa disiplina. Hindi mo nadidisiplina ang sarili mo. Hindi mo nadidisiplina sa paggamit ng tamang oras. Kaya ako po, kung makakasama kayo kahit na ilang minuto lang, at tanong niyo sa akin, Bishop, pwede ba makita ang calendar mo? Pwede mo makita yung calendar mo. Papakita ko sa tablet ko. Ito yung calendar ko. Ito yung mga activities ko. Ito yung mga appointments ko. Ito yung mga dapat gawin ko. Ito yung susunod na week. Ito susunod na buwan. Ito oh. Nagkakalendar po ako. Ang sakit sa atin po. Parang sumubra yata ang ating talino. Patawarin niyo ako. Sumubra yata ang talino natin. Hindi tayo gumagamit ng kalendar. Hindi tayo nagkakalendar. Hindi tayo gumagamit ng planner. Kaya tuloy, wala tayong tamang priorities sa buhay. Lack of discipline ang nangyayari. Eh minsan patong-patong, yes ka ng yes. Tapos pagdutupan niya araw na yun, bigla mo sabihin, ay hindi pala ako makakasama, pastora, meron pala akong ganito. Bakit? Wala kang kalendar. Wala kang kalendar. Kaya ako po, kapag meron akong dapat na daluhan na meeting, dapat na appointment, mas natutuwa ako pag advance ay sinasabi nila sa akin para maikalendar ko. Para maikalendar ko. Dahil pag hindi ko maikalendar at sasabihin lang ninyo ako ilang days lang before, I'm sorry, meron ako nauna. Meron ako nauna. Kaya sa akin po, tuwan-tuwa ako. Pag ako'y sinasabihan, Bishop, ganito sa ganitong araw, Bishop, sa ganito, Bishop, ganito, natutuwa ako, may lalagay ko sa aking kalendar. Pero nalulungkot ako na ilang araw na lang, tsaka lang magsasabi, eh pasensya na kayo. Ngayon yun lang sinasabi, hindi na ako available. Oh, yun po yun. Alright? So mga kapatid, napakahalaga. So, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ha? Tingnan natin ang ating mga sarili. Maging honest tayo sa ating mga sarili. So hanggang dito muna tayo mga kapatid. Yan tayo nagtapos sa number 3 sa sinabing bad practices. Nakakaapekto sa ating spiritual passion. I-correct natin ang bad practices. Ituwid natin ang bad practices. Get away from bad practices para sa ganun yung spiritual passion natin ay unti-unting may balik. Yung mainit na paglilingkod ay unti-unting maibabalik. Yung unti-unti na talagang excited na paglilingkod ay maibabalik. Matutuwa ako na mababalitaan ko kayo ng mga estudyante dito that you are always excited to do the work of God. That you are excited. That you are hot in the service for God. That you are there. You are there before the set time. You are there before the set appointment. You are there before the set meetings. You are there before a gathering because that is a declaration and that is a demonstration of your spiritual passion to God. At kapag ganyan na nangyayari, you are a blessing to others. Bakit? Nakikita nila sa iyo na ikaw ay magandang tularan. Nakikita nila sa iyo na ikaw ay mabuting halimbawa.
Nakikita nila sa iyo na ikaw ay isang leader na talagang totoo, isang leader na may passion sa paglilingkod, isang leader na talaga namang mainit na naglilingkod sa ating Panginoon. Matutuwa ang mga miyembro, matutuwa ang ating kamanggagawa pag makita nila kayo na kayo ay mainit, kayo ay nagiging halimbawa sa kanila. Ama, maraming salamat sa ilang bagay na naman po na aming natutunan. Dalangin ko na ang bawat isa sa amin mula sa akin hanggang sa bawat isa na aming kamag-aaral, kapwa naming estudyante, dahan-dahan na mabago ang aming buhay, dahan-dahan na mabago ang aming spiritual passion. At kung sakali man, Panginoon, ang aming passion ay nasa dangerous side, Lord, tulungan niyo po kami upang dahan-dahan na maibalik ang init ng aming paglilingkod. Dahan-dahan na maibalik, Panginoon, ang isang excited na buhay, isang excited na paglilingkod, na excited kaming gumawa, excited kaming trumabaho, Panginoon, sa iyong kaharian, excited kaming gumanap sa aming tungkulin, excited kami, Panginoon, na maging pagpapala sa ibang mga kapatiran. Bless every student, Panginoon. Spiritual passion namin, i-bless po ninyo. Ang init ng paglilingkod namin, i-bless po ninyo. Upang sa ganun na mas marami kaming magagawa para sa iyo. At mas marami kaming matutulungan. At mas marami kaming mapapagpala na buhay na mga miyembro, buhay na aming kamanggagawa, at kung sino man po sila na nakakasalamuhan namin. Salamat sa iyo sa aming pagpapatuloy sa Martes. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng talino at dunong sa aming discussion. Ingatan niyo po kami sa ilang oras pa na aming gagawin bago kami magpahinga ngayong gabi. Patnubayan, ingatan niyo kami. Use us as channels of your blessings. Salamat po sa iyo, Ama. Sa inyo ang papuri, sa inyo ang luwalhati, sa inyong pasasalamat. Ama, ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po, mga kapatid. Bye po, Your Bishop. your God bless you spiritual po. your spiritual passion, ang spiritual passion nyo dapat po ay contagious. Amen. Dapat po ay nakakahawa ang inyong init sa paglilingkod. Continuous Huwag and nawa contagious. yung pagiging malamig ninyo. Hindi nawa yung pagiging malamig ninyo ang nakakahawa. Sino yung kompleto? Andito kami kila Ate Beth. Oh, wow. Diyan po sa resort. Hindi po, dito sa bahay, Bishop. Uy, mas maganda kung nasa bahay kasi kompleto kayo, nasa bahay. Ang diretsyo na yan, kainan. Dito po sa bahay kami namin, dito sa Luwakan, sa Purok. Wow. Wala po sa resort. Dahil nasa bahay po kayo, ang inaasahan ko po, magkakainan kayo dyan. Kanina pa po. Matindi ang meriendahan po Happy dyan. birthday po kay Pastora. Happy birthday Oh, naririnig po niya. Naririnig po niya. Kahit 1,000 lang. Ano po? Kahit 1,000 lang po, magpapadala kami sa GCash. Wow naman, wow naman. Naririnig po niya kayo. At, oo, kasi siyempre, kapwa ninyo estudyante. Oo. Siyempre po, matutuwa po yun. Matutuwa. Sabi nga po nila, kahit kulangot daw na ibigay mo, basta regalo, mahalaga. Sige po, maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ingat po kayo. Ingat po sa ating lahat. Bye-bye po. Salamat po. Talaga siya sa oras. Alam niya kainan na. Pipilihan sa oras. Sa oras. Yan ang Sa oras. ano po,